Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video, another topic na naman po tayo pagdating po sa usapang pabo. At ito po, samahan niyo ako, here we go, let's go! Kuhanap mo'y kakaibang sarap. Ambaking Pabo Farm, walang katapat. Live pabo at lechong pabo pa. Sasagutin po natin yung tanong ng ating kapatid. Ano daw yung magandang gamot sa pabo na nanghina raw? Ayan, katatapos lang daw ng bagyo doon sa Bulacan, 3 araw na maulan. Tapos napansin niya mahina daw yung pabo sa tag-ulan. Namatayan siya ng 5 pirasong pabo. Ayan po yung ating pag-uusapan sa ngayon mga kapatid. Pagdating po talaga sa pabo mga kapatid, mas maganda po yung panahon na tag-init na sa pagpaparami ng pabo kumpara natin sa maulan. So hindi po talaga sila pwedeng ibabad natin kagaya nung nangyari sa kanila. 3 araw na ma-straight yung tuloy-tuloy yung ulan. 3 araw siguro. Pero ayun yung sinabi niya, 3 araw. Hindi po maganda yan sa pabo, lalo na pag nasa range na po sila. Kailangan talaga nating magkaroon ng pabahay sa ating mga alagang pabo. Kahit simple lang, kagaya nito, ayan, mayroon po silang mapagsisilungan sa panahon ng tag-ulan. And then, pagkagabi, mayroon po silang madadapuan, kagaya nito, ayan. Yan, may bubong, may madadapuan po sila. Lalo na yung mga pabo na bagong pakawala natin, yung mga tag 3 months old, yung bata pa. Kasi pag nabasa yung kanilang balahibo mga kapatid at wala silang mapagpasilungan, hindi po tutuyo yung kanilang balahibo kagaya niyan. Ganyan yung gagawin nila eh. Ayan oh. Ayan, patutuyuin nila yung kanilang balahibo pag nabasa po yan. Paano kung 3 araw na tuloy-tuloy yung ulan? Tapos wala silang mapagsilungan, lalo na paggabi. Kahit araw, dapat mayroon po talaga silang mapupuntahan na hindi po sila mababasa. Kahit basa yung lupa, at least yung kanilang balahibo is hindi po tuloy-tuloy na nababasa ng tubig ulan. Mahina po sila mga kapatid sa sobrang lamig. Okay lang siguro kung ilang oras na mag-ulan, tapos ayun, init na naman. Pero pag kagaya niyang bagyo, ang maganda rin is gumawa po talaga tayo ng pabahay sa kanila. Kumbaga mayroon po silang evacuation area mga kapatid sa panahon ng bagyo. Kagaya dito sa akin, itong maliit na kulungang ito, ayan, nung nakaraang December ginawa ko po itong parang evacuation center nila mga kapatid. Nilagyan ko ng tapal paligid, tapos tinalian ko ng mga lubid. Ito nga, hindi pa naalis o nabaklas yung ibang mga lubid. May mga tali talaga yan, tinali sa bato, tinali sa puno. Ayun, namatay na nga yung puno na tinalian ko. And then dapat po mayroon pong mga puno talaga. Ito, shield po nila ito kapag tag-init yung panahon. Ayan, nagdagdag pa ako ng net na dagdag rin filter sa init para hindi sila maisyadong mainitan. Ang gagawin lang kung sakali mang may ganito po tayong mga puno, ayan, ang kagandahan sa atin ngayon, 2 linggo bago dumating o 1 linggo bago dumating yung bagyo, kumbaga mayroon na po tayong mga information na nakukuha. So pag ganon, dito sa akin, practice ko po dito mga kapatid. Pag may nakukuha po akong information na may paparating na bagyo na tatama sa aming area, pag signal number 3 na po mga kapatid, matik yan, pinapaputol ko po yung mga sanga na yan, yung mga maliliit na sanga. Nang sa ganon, itong puno na yung mga puno is hindi po sila matumba kapag may darating na bagyo. At isa pa, yung mga puno na yan, magagamit ko yan para diyan ko itali yung mga tawag dito, yung mga lubid na itatali ko sa mga yero para hindi lilipad. And then pag hindi yan natumba, pagkaraan ng bagyo, tutubo naman, sisibol yan uli yung mga dahon, ayun, balik uli sa normal.
Mahirap kasi pag yung pabuhan natin walang kahoy, sobrang init during sa panahon ng summer. Kaya ayun po, kagaya nito nung nakarang December, talagang ubos yung mga maliliit na sanga at mga dahon. Ngayon, balik naman uli. Kasi pag magtatanim pa tayo uli, pag kagaya nito, marami ng mga pabo, hindi po mabubuhay. Kung mababa yung ating itatanim, kung magtatanim tayo, yung parang transfer na talaga. Mula doon sa kabila, ililipat natin dito. Tapos yung hindi, maaabot ng kanilang ulo. Dahil pag maaabot yan ng kanilang ulo, posible po talagang hindi yan mabubuhay. Dahil malakas kumain ng mga dahon-dahon itong mga pabo. So doon sa kanyang tanong kung ano po yung gamot mga kapatid, bibigyan ko po na lamang po kayo kung tayo na mga tao, mayroon po tayong emergency kit. Ano pa ba? Emergency kit nga. Kung mayroon tayong emergency kit, kung magpapabo rin tayo, dapat mayroon rin tayong emergency kit para sa kanila o medicine kit. Ayan. Yung sa kanila, pinagsama na po yung medicine kit at emergency kit. Yung sa atin kasi iba yung emergency kit, iba rin yung medical kit. So, dito sa akin, may papakita ko na lang sa inyo na sa ganun is magkaroon po kayo ng counting idea. Ayan. Kahit mayroon lang kayong mga ganitong gamot na mailagay dyan sa inyo, ito po yung aking lagayan ng kanilang gamot mga kapatid. Doon po sa tanong ni ma'am, kung sakali man kung maka-encounter ng nanghihina, dito ipapakita ko po ito sa inyo. Mahalaga po na mayroon po kayo nito mga kapatid kung sakali man. Ipapaiuna ko na lamang po sa inyo mga kapatid. Hindi po ako doktor, hindi po ako nakapag-aral ng medisina. May nagturo lang po sa akin na kung sakaling may pabo po na may problema, pwede itong gamitin. Lalo na po, isa po sa sakit ng pabo mga kapatid is yun pong may tama yung atay. Yan po yung isa sa pinaka-problema talaga sa pabo. Kapag may tama po yung atay. Madalas niyan, na-encounter natin is yung magtatatlong buwan, 4 na buwan. Yan nga, magtataka na lang tayo, masigla ngayon, kinabukasan biglang manghina, tapos hindi nakakain, kulay dilaw yung ipot, kapag hahawakan natin walang laman yung butsi, tapos ayaw kumain. Ayan, sintomas po yan na may tama po yan sa atay. So mahirap po gamutin yung ganyang sakit mga kapatid, pero paminsan-minsan gumagaling naman sa tulong ni pag ito yung aking ipinapainom. Mura lang naman ito mga kapatid, pwede tayong bumili nito. Madalas nagbibili ako sa mga yung hindi masyadong branded na mga pharmacy. Ayan, ito po yung kanyang pangalan, no? Ambidasol. Metronidazole Ambidasol. Ayan, nasa 35 to 40 pesos po yung halaga nito mga kapatid. Basta hindi lang yung mga branded, dahil yung mga branded mahigit sa 100. So, ano yung yung pinapainom ko nito? Ganito kasi yan mga kapatid, yung pabo na may sakit. Makikita natin yan. Nagpainom ako kanina ito. Ito yung kulay white. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ito. Ito po yung mga sintomas na may dinaramdam po sila. Yung inaantok. Kita nyo yung kulay white. Ayan, pinainom ko na yan ng ganito kanina. Ganito kasi yan. Pag nakakita po kayo ng pabo mga kapatid na kagaya niyan, yung kulay white niyan, parang inaantok. Tapos mahina. So, unang assessment na dapat natin gawin, hihipuin natin yung kanyang butsi. Tapos yung kanyang ulot liig, papakiramdaman po natin dyan. So, sa ganong sitwasyon po, makikita natin kung yung assessment natin is, kumbaga parang tayo na lang yung mag-aanalisa kung ano po yung kanyang kailangan. For example, kagaya niyan, pag hawak mo, may laman yung kanyang butsi, tapos tumigas. Yung iba naman sobrang daming tubig. Ayan. Hindi ko po ginagamitan ng ganito.
Ang ginagawa ko sa ganyong sitwasyon mga kapatid is minsan pinapalabas ko yung tubig, tapos kung sobrang tigas yung dito sa balon-balunan, binubumba ko po yan ng tubig. Ang ginagamit ko na paraan sa pagbumba mga kapatid is kagaya nito. Ito. Ayan. Gagawa po kayo ng ganito. Improvise po ito. Malambot po yung dulo niyan. Pambumba sa tubig. Ayan. Para nang sa ganun, yung pagkain na tawag dito, namuo, lalambot po yun. Kumbaga, atin po yung dudurogin sa pamagitan ng ating kamay. Gaganunin natin. Ayan. Lalambot po yun. Tapos parang kunting press kung sakaling may nakabara dito banda sa kanyang liig, matutulak po yun sa loob. So yun po yung unang assessment natin. Tapos pangalawa, mayroon si kaunting laman pero sobrang init yung kanyang liig at ulo. So nilalagnat rin po pala yung pabo mga kapatid. Ang ginagawa ko naman, pinapainom ko naman sila ng ganitong gamot. Ayan, pakita ko sa inyo yung anong pinapainom ko. Ayan, Primoxil tablet. Ayan, Primoxil tablet po yung aking pinapainom. Pero ayun nga, pag hindi naman masyadong mainit yung kanyang ulo at liig, tapos payat, hindi maganang kumain, ito po mga kapatid, ito po yung aking pinapainom. Ayan. Ang pagpapainom ko mga kapatid, gumagamit po ako ng syringe na ilang ml ito. 10 ml. Ayan, 12 ml. Pinupuno ko talaga ito mga kapatid. 10, 11, 12 ml. Pinupuno ko hanggang dito. Ayan, kita nyo naman Isang painom po yan. Tapos kinabukasan uli. Ayun. Sa karanasan ko na po mga kapatid, nakakatulong talaga. Kasi nga, ayun, ganun po talaga yung hitsura ng pabo na may tama po sa atay mga kapatid. Ayaw kumain, payat, tapos antukin. So, ayun, ilang bisis na akong namatayan sa nung mga nakaraang mga taon. Ginawa ko, hiniwa ko po. So, nasa sa inyo na po. Ang isa pa pala mga kapatid, para may idea po kayo kung ano po yung kalagayan ng pabo na namatay nyo po. Huwag po kayong mag-atubili na hiwain yung lamang loob. Tingnan nyo po yung kalagayan ng kanyang atay, mga lamang loob mga kapatid. Huwag nyo lang kainin kasi bawal po yan sa Diyos mga kapatid. Utos po yan sa Biblia na yung mga pabong patay, hindi na po natin yan pwedeng kainin. Kasi nga, double date na po yan. Hindi po nakaagos yung dugo ng mga hayop na yon. So, isang kaalaman po yan mga kapatid. Ang isa pang gamot dito mga kapatid na ipapakita ko sa inyo is ito, Thymol. Ayan. Para saan po itong Thymol mga kapatid? Itong Thymol is para po ito sa fowl pox. So, maraming gamot po yung fowl pox mga kapatid. Pero, gumagamit po ako ng Thymol pag yung pabo ko po is tinubuan po ng fowl pox dito sa kanyang ilong o sa kanyang tuhak, sungo, or sa kanyang mata. Ayan, nagpapainom po ako niyan. Pero kung sa liig lang, sa ulo, hindi na po ako nagpapainom ng Thymol. Kusa po yung gumagaling mga kapatid. Pwede natin yung baklasin, lagyan ng amoxicillin, Colgate, ano pa ba, Aceti. Ayan, okay lang yan. Pero sa akin, wala. Baklasin ko lang, lagyan ko lang ng amoxicillin. So, ayun, may isa pa pala. Ito, huwag nyo rin po itong kaligtaan mga kapatid. Maglagay rin kayo ng amoxicillin sa inyong pabuhan. So, para saan naman yung amoxicillin mga kapatid? Ayan. So, para sa akin, napakalaking bagay po na gamit ng amoxicillin capsule. Pero hindi po tayo nakakabili dito mga kapatid sa mga branded na pharmacy mga kapatid sa mga generic, mga pipitsuging pharmacy kumbaga. Pero marami po silang binibenta yun. Hindi po tayo nakakabili ng tig-iisang piraso, 2 piraso kumbaga. Yung
pang 7 days talaga, 21 pieces 3 times a day kasi yung madalas na resita niyan eh. So ayun, yung amoxicillin naman mga kapatid, ginagamit ko yan doon sa mga inahing pabo na nagkasugat yung likod, nagkasugat-sugat mga kapatid. Ayun, yan po yung aking binubuhos doon sa sugat ng pabo na may sugat. Ayun, yun po yung aking binubuhos. Pero bago ko po binubuhusan ng amoxicillin mga kapatid, isa rin, dapat mayroon po kayong malunggay sa inyong pabuhan. Paano naman yung malunggay? Yung malunggay mga kapatid is, for example, yung inahin, nagkasugat, yung likod, binubuhusan ko po yan ng katas ng malunggay. Ayan, dinudurog ko sa pamagitan ng kamay. Tapos, nilalagyan ng binabasa ng kaunting tubig para lalabas talaga yung katas ng dahon ng malunggay. Yun po yung aking nilalagay doon sa likod ng pabo na may sugat. And then, mga ilang minuto, saka ko po bububura ng amoxicillin capsule. Yung malaki, nagkukonsumo ng 1, 2 or 3. And then, nagpapainom rin ako ng isang piraso sa inahin na yun o sa pabo na nagkasugat. So, yan po yung aking paraan mga kapatid pagdating po sa aking mga pabo. Ipinakita ko po sa inyo yung aking emergency at medical kit sa aking pagpapabo. Yun, mayroon doon na pampurga, yung wormal mga kapatid. Hindi ko na ipakita pala kanina. Yun, wormal. So, ayun. Yun lang kasi yung mostly talaga na problema ng pabo mga kapatid eh. Pero, kapag tag-ulan talaga mga kapatid, tandaan nyo po mga kapatid na prevention is better than cure. So, madalas na problema kapag tag-ulan, kaya madalas po nagkakaroon ng sakit sa lamang loob yung ating mga alagang pabo mga kapatid. Kasi magkaiba yung tag-init kaysa tag-araw mga kapatid eh. Pag tag-araw, yung kanilang mga paa hindi masyadong marumi. Kung may marumi man, kunti-kunti lang. Kung makatapak sila sa kanilang pagkain, hindi masyadong nagkakaputik. Pero pag tag-ulan talaga mga kapatid, biruin nyo. Kagaya niyan, yan yung kanilang hapuan. Yung mga putik na yan, mga iti o ipot na yan mga kapatid, mahahalo yan sa putik. Pupunta yan sa kanilang mga paa. And then, aapak sila sa kanilang pagkain. So, bibigyan ko rin kayo ng kaunti pang idea pagdating po sa kanilang pakainan mga kapatid. Maaari nyo pong gayahin ito, kagaya nito mga kapatid. Yung ganito kataas na distansya, kung nakikita nyo, mahigit mga 2 dangaw sa Bisaya mula sa lupa. Yang ganyang distansya mga kapatid, hindi na nila yan naapakan kasi tik-tik. Hindi mo sa tatik-tik. Kita nyo? Ito si tik-tik. O, babaeng pabo po ito. Ayan, nasa bandang dibdib niya. Kayang-kaya niya lang pong... Oh, yan. Yan. Ayan, maayo kay kamudag ko. Ang tik-tik na. Maayo kay kamudag. Di mo da. So, yan ganyang kataas mga kapatid. Bibihira lang po nila yung tatapakan. Talagang kahit maputik na yung pinaka-ground dito, sobrang putik dito pag tag-ulan mga kapatid. Dito, yan. Sobrang putik yan. Yung kanilang paa, sobrang putik. Pero malinis pa rin yung kanilang pakainan. Hindi nila naapakan. Dito, mga 2 dangkal dito. Tapos dito, may mga bagong pakawala kasi tayo na 3 months old eh. Yung dito, mababa ito ng konti. Ayan o. Mga 1 dangkal. Ganyang sitwasyon mga kapatid. Bibihira lang po talaga nila yung inaapakan. Maging ganito rin. Mayroon rin akong isa dito. Ayan. Ito naman para itong hanging. Papatong yung pabo. Parang may rampa. Tapos kakain sila dito. Ayan. Tapos may harang sa gitna. Ayan. Bibihira rin nila yung maapakan. Kasi kung ang ating gagawin mga kapatid, gagaya nito. Kagaya niyan. Kung hanggang dito lang yan, kung mababa yan, mga hanggang dito, yung bandang tuhod nila mga kapatid, talagang inaapakan po nila. Tapos biruin nyo, sobrang putik yung kanilang paa, naghalo-halo na yung microbio doon, ipot nila, putik,
Basta lahat na po ng microbio doon. So, diyan po nakakakuha ng sakit yung ating mga pabo kapag marumi yung kanilang paa na po naapakan nila yung kanilang patuka tapos kanila pong nakakain mga kapatid. Ayan. Yung nakikita nyo, yung painuman nila, ayan, kagaya nan, hindi rin nila yan naaapakan. Ito, yung lagayan ko ng mais, ayan, hindi rin nila naaapakan. Kahit marumi po yung labas mga kapatid, at least yung labas lang, at least yung patuka na nasa loob, hindi nila nalalagyan ng ipot at hindi nila naaapakan. Ayan. So, close po yan mga kapatid. Kung sakaling uulan man, hindi madali ring babasa kasi i-slide lang yung tubig. Nung dati, gumawa rin ako ng ganitong sitwasyon, ganitong senaryo na patuka. Ito rin, yung kawayan mismo. Yung kawayan mga kapatid, dito ko sa gitna nilagay. Ganon, pahaba. Pag ganon, pahaba. Tapos nilagyan ko ng bubong sa itaas. Mahirap din, consume ng espasyo. And then, una nun, hindi ako naglagay ng bubong. Nilagyan ko lang ng harang sa gitna na net. Ayun, pag tag-ulan, ayun, napla-plus out yung pagkain mga kapatid. Talagang mahirap. Sabi ko sa sarili ko, wala itong patutunguhan kung ganito. Ang isa na naman, ayun, yung naglagay na ako ng bubong, mahirap din kasi parang napapakong ako. Ano ba, nauuntog o yun, nauuntog yung aking ulo. So, ayun, continuous lang talaga. Talagang maraming problema talaga ako dati. Yun nga, yung may tama yung atay. So, ayun, action plan, isang naging action plan ko, ayun, 4 months old, 3 months old pataas, 3 months old dyan sa brooder na nakahang sila bago ko ilalapag dito. Ayan, kumunti na po yung problema ko pagdating po sa sakit sa atay ng pabo mga kapatid. Isa po yung action plan. And then, ito na. Nilagay ko na lang sa gilid ng kanilang kulungan yung kanilang patuka. Ayun, naging successful naman. Ayos naman po dahil hindi na nila naaapakan yung ganyang estilo. Saktong-sakto lang po yan sa 3 months old mga kapatid. Talagang nakakakain pa po sila dyan. Kahit walang linis-linis na, at least hindi po talaga nila naaapakan mga kapatid. Yung minsan natitira dyan is yun lamang pong natuyo na natirang kunti ng kanilang patuka. Itong sa baba, ito po yung kainan ng mga pabo na nasa dito sa labas. Ayan. Ayan, mahaba-haba na ng kunti mga kapatid. Napahaba yung aking storytelling. Pero wag niyo po sanang masamain mga kapatid. Inuulit ko po, hindi po ako nakapag-aral sa medisina patungkol po sa mga gamot ng pabo. Itong aking ibinahagi mga kapatid is base lamang po sa ilang taon ko na pong karanasan sa aking pag-aalaga ng pabo. Ayun, ibinahagi ko lamang po ito sa inyo, lalo na po sa mga baguhan pa po. Kumbaga, nangangapa pa po ng idea kung paano po nila aalagaan yung kanilang pabo. Ayan, marami po akong naibidyo na po dati mga kapatid na mga paraan ko po sa pagpapabo. Ngayon, nag-iba naman. So, continuous improvement lang talaga mga kapatid. Awa tulong ng Diyos. Mayroon naman pong mga darating na mga bagong kaalaman na nakakatulong talaga sa atin. So, ayan. Kung sakali man nakapanood kayo ng mga previous video ko po, ayun, marami po kayong makikita na magkaiba na po yung mga application ko po mga kapatid. So, tandaan nyo po mga kapatid, sa panahon po ng tag-ulan, isa po talaga yan sa problema sa ating pag-aalaga ng pabo. So, i-improve na lamang po natin mga kapatid. At hanggang dito na lang dahil napahaba na tayo. Ayan, 24 minutes now. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa patuloy na panonood niyo sa aking mga video. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon. Mahaba man pero alam ko po kapag nag-aalaga po kayo ng pabo, itong mga impormasyon na ito mga kapatid is napakalaking bagay po nito. Ayan, alam ko po dahil ayun nga, dati nang nagsimula po ako, talagang wala akong ideyang nakuha. Kaya awa tulong ng Diyos lang talaga hanggat ngayon nakapagpatuloy pa naman. Hanggang dito na lang. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.